Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga mag gulpi untat sa pagka OFW pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tungod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao amatamat na gadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko sa propagate paged kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars dito gi ko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gi ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya, so wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no. Hindi lang nga mambal naton nga do napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Kag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tray namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet or oven-cooked salmonete and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HBCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HBCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton tanan mga tagpalamati sa aton mga tumalanaw over Facebook Live and our full frequency sa aton radio station. Good morning and sa aton mga farmers, sa aton mga fisher folk, sa tanan naton mga agricultural technician, ang aton municipal agriculturists, subong man sa aton mga provincial agriculturists and city agriculturists, sa aton regional executive directors ng Department of Agriculture Western Visayas, Director Dennis Arbia, and ang ating duha, the Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Sarlino B. Coelho, and ang ating OIC Director for Operation and Extension, si Director Maria Teresa Solis
maayong aga sa ato tanan. And yun kami naman natin ang matatakot sa DA Western Visayas sa ating mga attached agencies na ibang pagit nga nagabuko sa sektor sa agrikultura sa kamayan nga aga sa ato tanan. Subong adlaw, panibagong episode, isa na naman ka information ang ato ipalatuan sa ato ng mga pagpalamati sa ato ng mga stakeholders, especially sa ato ng mga kauturan na nagkatok sa mga kasapatan sa ating livestock industry, maging mapinuslano dito maging mga episode. It's because nung paupod natin ang next in rank veterinary quarantine officer sa Bureau of Animal Industry, si Dr. John Roel C. Delario. Subong man makaupod natin ang veterinary quarantine officer sa Veterinary Quarantine Station 6, si Dr. Pearl Joy D. Derawa. Maayong aga sa ating tanan pagkanamiyo sa ating mga listeners. Yes, sir. Good morning. So, good morning. And of course, on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, atong Regional Veterinary Quarantine Officer under Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Region 6. I am once again Dr. General Hilario, the next in rank in Region 6. And kaya kami akong tanan sa mayong aga. We are very glad to be here. We are very glad for this opportunity to present our regulations for the idea of our farmers who are shipping their commodities. Yes, Dr. Good morning. Thank you, Sir John. Thank you din sa taga-DA office sa paghatag sa kahigayonan sa amon subong aga na ma-share mo naman ang mga regulations naman sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Services Station 6 and mayong aga man sa tanan natin ng mga tagpalamti sa mga aga. Yes, sa istorya natin sa mga document na tawag natin na local shipping permit o online sa Bureau of Animal Industry. So, yun natin pamangkot, ano nga mga sapat o klase sa produkto ang kalakip nga kinahanglan kuhaan sa bali local shipping permit o kung ang ating LSP para sa ating mga dineros. Yes, sir. Siguro sa actually the commodities that cover sa ating issuance ng permit under the Bureau of Animal Industry medyo namo siya. But I think we'll categorize into 4 na lang din para mas hapos matandaan sa itong tagpalamati. So number 1, ating commodity number 1 will be live animals. If gadala ka sa mga buhi, ipasapatan, kinahanglan mo magkuha sa permit. Ikaduha, kung gadala ka sa ilang mga products, animal products, such as karne or such as itlog or gatas, kinahanglan mo magkuha sa permit na siya. Also na mga meat products and meat commodities, kinahanglan kuhaan sa permit. And lastly, of course, animal byproducts. Magkamagat animal byproducts, amo ni siya ang commodities or products from animals hindi nato makaon, such as, for example, ilang mga skin, mga hide, o mga leather, ilang mga chicken dang abi, nga ginagamit sa buno. So those are the commodities na if you're planning to transport those commodities, kinahanglan din kuhaan sa ang permit. Yes, and then next natin question, kung ano naman ang primary document o kung requirements, mga basic na kinahanglan na kung makuha sa LSP. Okay, sige. May ginatawag kita, sir, na the Administrative Order number 5 series of 2019. Ano na siya, sir, ang guide naman kung mag-ship kita sa animal. So, una sa mga live animals natin, kung nabiyahe ka mo sa mga dogs and cats, mga kambing, mga baka, carabao, importante, mayara kitang mga veterinary health certificate kung kuha nila sa licensed veterinarian. Ikabuha, sa mga meat and meat products natin, importante, may ara sila nga dala nga Certificate of Product Registration from the Food and Drug Authority, and then may ara sila LTO or License to Operate from the FDA. Sa mga karne mga frozen meat na natin, importante may ara sila dala nga Meat Inspection Certificate from the National Meat Inspection Services kung ina nga karne is local source or dili sa mga slaughterhouse na siya gintangkuha or sa local supermarket. And importante, kung international man niya halin ang karne, importante may ara sila dala na Certificate of Meat Inspection from the National Meat Inspection Services. However, sa mga meat natin, same lang na sila, CPR, tag LTO from the FDA. And then, kapag ang client natin may dala nga for pasalubong din na less than 10 kg na for consumption nila ng mga karne, importante may ara sila dala lang na official receipt. So, kung diin na laging bakal ang cook meat niya ina. And you mentioned kanina daw ang online system, no? Ano naman ang ating proseso
sa online submission sa mga dokumento sa BAI online system. Kaya sa una, manual ang issuance natin sa local shipping permit. Si client, nakadto sa office naman, dalon ng iyang mga requirements, issuehan naman sa local shipping permit. Sa subong, bago ng atong proseso, may ginatawag na kita nga online local shipping permit issuance system. Sa sino na paagi, hindi na magkadto si client sa opisina naman, as long as may ara siya requirement, secure, maski hindi man siya, kag may ara siya internet connection, makakuha gid siya, maka-apply gid siya online. So may duha kita ka process, ano na ang account registration, ang una nila nga step. So first step niya, importante may ara lang sila active email address and password. So malagin lang sila sa ndqsd.bai.gov.ph, i-fill in lang nila ang mga basic information, tag isend. Ang next step sila is masend mo si BAI for account confirmation. So i-check ni client ang ila inbox sa ila email or sa spam nila, dira na ang ma-click ang confirmation maging padala ni BAI. So once confirmed ng email, username and password, ang third step nga is ang application process. So kadto kagihapon sa ndqsd.bai.gov.ph, i-login mo ang inyong active email account, i-register kagina kag ang email password, and then i-fill up natin ang mga basic information natin kag ang mga shipping details natin. After sina, i-attach natin ang mga requirements na ginapangayo sa BAAO 5, and then after sina is isend baday natin. So from there, mabato na sa system naman and kami sa BAI ang ma-review and ma-approve na dahil sa local shipping permit nila. And speaking of approved, Doc, no, ano naman ang criteria sa pag-approve o pag-deny sa BAI 6 application system? Kung sa pag-approve sa atong shipping permit, importante, compliant din sila sa BAAO 5 na ginapangayo ang mga requirements. So, pag-comply sila, approved sila. Once na ang mga cases na nagkakadinay ang ila application is, for example, kulang ang ila documents na attach. Ikaduha, sila ang na-indicate nila na shipping details, kung sala man ang documents na gin-attach nila, or probably may error sa documents, o di kaya expired ang documents na na-attach, ano na ang kaso na nagkakadinay ang ila application. And ano naman, Doc, ang nakita, for example, for some instance, kung sala sa online application? So once mabato na sa amon ang application nila kag i-review naman and nakita namon nga may ara sila sa ila application, automatic na ginatawag na return to sender ang application, mabalik kay client, and then may comments na siya halin sa BAI. So for example, mag-ship ka bising dog, and then sa documents mo wala mo ma-attach ang veterinary health certificate kag ang vaccination record niya, mag-comment lang dito si BAI, please attach your veterinary health certificate or the vaccination record. So kinahanglan si client na-comply na siya, and then i-submit na liwat ang i-application para ma-review liwat. And speaking of time frame naman yan, ano ang padugayon o parang time frame para sa pag-proseso ng application pagkatapos ma-submit sa online local system, yung online local shipment permit system? So, may ara kita 3 days na processing para ma-approve ang local shipping permit nila. Ang schedule for review and approval sa permit natin is from 8 a.m. to 5 p.m. So, kung bin-apply natin ang atong local shipping permit at 8 a.m., before 5 p.m. may ara na kita status ng atong local shipment LSP. So, si client, importante, ma-refresh niya ang iyong portal para ma-check niya from time to time kung anong updates ng iyong local shipping permit. And then, kung may scenario na 5:30 na bis ang hapon na gin-apply ang iyong local shipping permit, ang review sina the next day na at 8 a.m. So if ever si client nang repeated ang iyong errors na pagdamo gid siya sala during application niya, kami sa BAI Veterinary Quarantine Station ni make sure ginatawagan ng namin ang client para hindi magbalik-balik ang iyang application kung makayon niya ang tanan-tanan ng mga sala. So from there, hindi nakalabuot sa 3 days, ma-issuehan din siya sa local shipping permit na. And sa ating mga tagpalaman dito, paano naman sila nakakuha sa permit number o reference code na ditiin nila dito sa port o pagdating
Okay. So, upon application ni client sa portal nito, ang reference code or ang permit number, automatic na siya nag-generate ni BAI sa system nila. So, ang aning na permit number, ang naman ni ang maging basihan sa mga veterinary quarantine inspectors natin sa tanan nga airports kag seaports nga pag-aagyan sa ila shipment kagang ina i-make sure dira na ang basihan kung ang ina nga permit is legit or hindi fake or hindi siya recycled. Mm-hmm. And once again, sa ating mga tagpalimati, we're listening sa ating mga personnel from the Bureau of Animal Industry. And sa next natin nga question, Doc, speaking of reference code na mention natin within and permit number, ano naman ang dapat ihatag sa border control officer sa airport o puerto pag-abot, especially when we are talking about mga papeles, mga reference code o mga QR. Okay. So, for example, si client, na-approve na ang iya local shipping permit na, magabiyahe na siya. So, sa tanan nga airports at seaports na akin niya, kinahanglan i-present niya ang printed na local shipping permit na issued by BAI and then ang mga attached documents. So, ang kinahanglan na kapag veterinary health certificate, kinahanglan original din na siya. Ang mga meat inspection certificate, certificate of meat inspection, kinahanglan original na. Ang mga handler's license, ang mga livestock handler's license, transport carrier, pwede o ang mga other documents, pwede kahit photocopy nilang. And then, ba bayad para sa pagkuha sa mga permit online kag paano yung bayad? Okay. So, ang mga kakatandaan natin, ang BAI local shipping permit is free na siya, wala na siya bayad. Okay. Paano naman masunod, Doc, ang mga security protocols na data privacy naman niya sa pag-upload sa makabig natin mga sensitibo ng mga information? Okay. So when it comes sa mga data na gina-upload natin online, BAI make sure na secure ang atong data. So unang sa tanan, ang atong account or ang atong username, naka-embed na siya sa may system ni BAI. And then sa BAI, wala na siya gagamit sa mga open source na Microsoft. And then, ikaduha, may ara na siya, nakasubscribe na siya, sir, sa SSL to make sure na ang website is safe, hindi siya ma-hack, kaya hindi siya masublan sa mga virus. And then, at the same time, may ara na sila ang ato ng mga BAI IT personnel, naka-sign na sila sa non-disclosure agreement na hindi nila pwede i-leak ang information and maging liable sila once ang aming information is magagawa. And then, BAI also invest in millions of pesos para maprotektahan ng firewalls ang atong website. So, rest assured yung atong shipper, ang atong data is protected by BAI. Yes, and ano naman, Doc, ang mga protocol kung may mga preventive quarantine, inspection, o kung sampling sa sapat o produkto ng ginagawa? Okay. Kasi usually before mag-transport sila sa permit, we have of course the requirement that was mentioned with Dr. Pearl. Dara pa lang makita ta kung ayan sila, compliant sila sa ating DAO number 5, no? Series of 2000 na supplemental nga issuances. So kung okay sila dara, after that mag-ship na sila, malabay na sa ating mga airports and seaports. So paglabay nila dara, dapat ang mga documents na ipakita nila para ma-properly check sa ating mga veterinary quarantine officers and inspectors. So in the process dara, they will be checking not only for the documents, kung okay ang documents, but they will also be checking for the commodities. Kung commodities na is ayan okay, for example, for meat natin, kung sound siya kung fit for human consumption, kung animals natin is healthy. And ayan, kung ang documents na, tagatong shipment ang live animals or atong commodities na consistent ang details. Kay although pareho ang okay ang shipment, okay ang documents, magkaiba. So those are the things that we are checking to make sure na compliant at mga shippers and tapos safe man kag healthy and receive ng commodities from the origin to sa destination. Paano naman, Doc, coordinate sa bayan, information sa customs, yung customs, mga port authorities airport communication? Alright. Actually, sana sir, depende sir sa concern natin if the concern natin is domestic or international. So it depends kung which entity
are we going to coordinate? But of course, no, ating coordination with them are actually regular mo na siya. We have orientation, we have reorientation, we actually update them regularly kung mayroon ang mga bago na update sa atong regulation ta. Also, as I said earlier, kung depende sa concern kung ayhan international siya or domestic. Normally, if kag-convince na perpod agi. For example, kung bago sila sa airport, we'll be coordinating with, of course, the PNP MCU or PNP natin sa airport, and also the Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano naman, kung malabay sila sa seaport, makoordinate kita with either the private port or the PPA, Philippine Ports Authority, and of course, the Coast Guard as well, and atong PNP sa mga port as well. On top of that, if domestic ang concern, on top of those mentioned ng mga agencies, usually we contact with LGU. However, kung international naman siya, we coordinate as well with the CIQ, what we call CIQ, or the Customs, Immigration, and Quarantine na group. Kasi those are our partners kung international naman. And ano naman ang proseso when we are talking sa renewal o kung pag-extend ng online permit kung kulang pa ang validity. Okay. Ang local shipping permit natin is valid for 7 days. So, hindi na siya pwede ma-recycle or magamit ng luwat. So, for example, in one day, mabiyahe ako pa kadto Guimaras, makuha ako local shipping permit from Iloilo to Guimaras. Kapag kahapon, kung from Guimaras ako, mabalik ako Iloilo, kinahanglan, magawad ako luwat sa shipping permit from Guimaras to Iloilo. Ang mga requirements na gina-attach nila is kinahanglan mag-ungan. Hindi man pwede ma-recycle ang mga documents na gina-attach nila. So, kuha naman sila sa bagong mga requirements. And so talking about penalty of fines, ano naman ang mga penalty o fines kung, for example, magsala sa protocols pareho sa late submission o kulang na dokumento. Okay. So, for example, ano sila sa seaport or airports, and upon apprehension or inspection sa mga veterinary quarantine inspector natin, and nakita ang isa ka scenario is kulang ang inyong documents na nadala. So, paghahatagan ka sa within 24 hours para masettle mo ina mga minor violation na makahatag kami consideration. But however, kapag ang inyong case is mga fake documents, gin-recycle ng documents, gin-tamper mo ang documents, automatic na siya return to origin. So, return sa ginalingan niya ang among nagiging sanction dira. Or ang ina na return to origin, ikaw na mabayad sa shipper sang gastos na pagpabalik na sang animals. Pero kung hindi ka magsugot, hindi ka nagbayad, di automatic kang veterinary quarantine officer, i-confiscate na naman kag i-dispose ang animals or products na na-apprehend naman. So, from there, mga serious violation, like for example, upon inspection naman, nakita naman yung may sakit ang animals, although may mga documents siya, automatic confiscation na siya, kag-disposal. Kaya kung may sakit ng sapat, hindi naman pwede i-release, kaya man magiging source of maglapta ang sakit. And at the same time, kung ang makanya, upon inspection natin, medyo mag-green na, or medyo damo ng molds na, or hindi na, nagbaho na, automatic confiscation and disposal ang aming magiging sanction. So, kung ikaw, nakakommit ka sa various serious violation, ang among sanction na pwede na siya na mag-blacklist ikaw, hatagan ka naman sa show cause order, and then pag ma-prove na guilty ka, pwede ka mag-blacklist ng DAI. So, yung blacklisting, hindi ka na allowed to ship or to transact on any transactions of Bureau of Animal Industry. So, ano na siya? So. Yes, once again, sa ating mga listeners, online, sa ating viewers sa Facebook natin, there you have it, ang ating bisita subong from the Bureau of Animal Industry, si Dr. John Roel Silario, ang Nesting Rank Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6, sa Western Visayas. Subong man si Dr. Pearl Joy Grawa, Veterinary Quarantine Officer, Veterinary Quarantine Station 6. Alasin na lang mga doc, no? Panugyan o kung mga advisory na lang sa ating mga tagpala. Yes, sir. Yes, sir. Once again, thank you so much for this opportunity. And on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, we would like to thank DA Rafis and of course Sir James, and also our Red, Sir Dennis Arpia, for having this opportunity to, of course, once again broadcast and update everyone sa among regulation naman as far as live animals and animal products is concerned. So, maraming salamat for this opportunity, and hope we will be
will be aware and also will be able to be compliant lang sa aming regulation to avoid those violations mentioned earlier by Dr. Okay, sige. Okay. Thank you din sa tanya pagpalamati sa buong aga. Kung may araw pa kamo dugang pamangkutanan, open din ang amon niya Facebook account. Pwede niyo siya i-follow pag i-like. Veterinary Quality Services Western Visayas. So, may messenger nila. Pwede niyo mapian ang inyong mga questions. Once again, sa ating mga tagkalamating sa ating tanan nga nag-aamli sa sektor sa agrikultura, madamo din salamat. Sa sunod ng episode, panibago na naman ang ating mga bisita. Maging-open natin ang pila ka mga personnel sa National Meat Inspection Service. Gani bantayan natin sa ating masunod ng episode sa ating programa. Sa liwati ni si John Candelario from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa ating tanan. There was a time when calamansi roamed the orchards of Dumaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Dumaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of the small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa Umaya, ang production sa kalamansi, syempre, gamaya kung kaya sa subong kay sa Umaya, ng batila pa ng kapuno, kanda yun, ang mga hindi makasama sa kalamansi, ang nagyapon, ang dinadala sa Bacolod, ang dinadala sa Iloilo. Dayon, nakita mo namin nag-amat-amat siya namin ang income tungod na damo naman ang nakabakalo tungod na damo naman sa mga production sa kalamansi dito sa Dumaras. Tiyan mo na mga processing nga production, tiyan mo na nga na-expand kami na sa amin nga tanim ka nakita mo namin na ang income during sa peak season, tapos damo man ang nagabakal, tiyan mo na nga maka-income kami kung mabawi man ang aming mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang kalamansi grower, almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on goods, hands-on, tsaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology bago na technique mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services
is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa ating kalamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the kalamansi growers para sa ila mismo madahalin kung ano bala ang problema, ano ang ugat sang problema nila, kung abo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabiligid sa kalamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para na ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga kalamansi plantation. Kag nahatagan man sila access sa market na kung sabihin, kita weekly na cluster scheduling para sa baligya sa ilang mga fresh kalamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka si Professor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Bed Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supply sa kalamansi, ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga kalamansi growers. Na-inspired yun sa akon sa pag-produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice. Amo ang pagbulig sa ako mga member farmers na pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig na sa ating income. Aside na ang kabataan, makainom sa healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go pa mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific na intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sa naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang ginawa ng farmer is submit siya sa report nga may infestation sa specific na peste sa iyang kalamansi, and then POAS is magkakata sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo ng technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access.
amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges na ginatubang sa aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagpasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and Etoosito na sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sa Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo? So, ang mga farmers naton sa kalamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, abo na siya man ang mag-cater sa other nilang na supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLIMA project. That's something that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is everyone is being serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLIMA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month, from the national office, the BSWM team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, providing technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkukok. Sa dulo ng taon, lubawag ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 hektarya. Kabuuang 41 hektarya para sa barangay Agkukok lamang. Yung bago po dumating yung SLIMA dito, sa amin dito, nagmanais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang conquering. Doon siya mo sa pangumalo. Isang oras, haray. Mais. Lapit lang na sa umaga, mais. Mandag na, magaling ang panawagan mo sa mga punso daw
Mangayot mo, blue ka panda. Kung mo daw naman, kaya nabilitasyon ay kung makapag-dokto doon, mo daw buling na sa pagkabuo namin. Kaya kung may mga ridog na sandaya, siya magpinga ako. Training na na, ang toko nito sa mga ko po. Hindi yan natin sa bilang nakita mo mula yung mga tanong tiba tuwa ka. So, sundon mo ang kita mo. Ito lapad-lapad na tanong ito sa apan. Amo na gano'n kaya sa mga Santos na tandaan ko doon mga ginagturan namin ito na makabuligid ka lang ito mga tanong nanda. Kaya gusto ko i-good na anda mo. Ang plasada sa video karon na lain na sano ka buligan kami sa pagtulo ba? Kaya na mga tanong, mga samin, mga kukulangan dyan. Pero karon mga protas yung tanong, mga pinya, sabing maridad doon sa amin. Kaya nag-anuad na isipan mo mayayain mo na tanong nag-iwan. Nakikita mo ba na ang inyong kinaalam na gintudlo sa inyo? Sa karon, makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig sa mga klase? Makabulig yan. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, wala mo sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanong. Kaya wala mo, dito, binabakal ang tanan mo. Kaya nagtanong ko, galing to, syempre, ang tanong ko, gulay na sang tanan, sang barangay. Ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, kung gusto ako katanin kung din ko gusto. Nag-proceed ako. After ko mag-OFW, nabalik ako sa area ko. Na kahit pa paano, nakapundar ako sa concrete na balay. At least natapos ko na akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko na nag-upload sa akin na basta gusto mo na mag-tanong sa mga produkto, mga fruiteries. Di sa akin wala man problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nabatan ko ang project sa SLRMA until wala gano'n naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako nag-isa na ibulig sa akin sa mga kinawala sa banay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat, kasi siyempre, hindi nang digad ako ang tao sa SLRMA, pero amat-amat nag-iara na gala sa mga sake, pero
i-expand namon hasta na until sabihin hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang kasi siyempre kung din natin sa akin ano lang to ang ginadugan namin sa area naman para naubos namin 10 hectares bakit dito sa nabulig sa akin sa mga training sa mga contouring sa mga about sa mga eco na farming bakit din actually sa processing sa aming mga seminar nakaano kami sa processing sa mga prutas about sa paghimo sa chocolate from cacao fruits saging to banana chips tapos sa kalamansi to juice dako dito sa naibulig kay kami gina-adapt ko kaya ginahilo ko dito para sa mga bata dako inabulig sa isa lang yung na tublo din sa akin about sa contouring kung gaano kalayo kung paano nagtanim paano nyo maalagaan ng isang puno like banana dako dito na naibulig sa akin kung saan yung magwaon ng soccer saan gaano kadako pula ka bulan ang sang saging dako bigaya kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko i-bulig ko sa iba ang kaalaman ko nga willing ako na nagtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLRNA dapat ko na niyang gintudlo sa inyo dapat hindi mo na nga sa isip lang sa puso mo dapat para na sa ulihi i-apply mo sa inyo nga pangabuhi nga kung ano yung natutunan mo sa gintudlo sa SLRNA. Ang teacher, hindi ko makapagpatayo ng ganyang kalaking bahay. Upang higit pang ipaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan, kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Diyan, kung nakikita ninyo sa akin, maliit lang yun dyan, ma'am, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 10-4 lang yan. Pero ang income niyan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income niyan. Maliit na nga yan, ma'am, kasi ano yan kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malapit talagang pasasalamat ko sa taga-Brisbane yun dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo-lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko na-apply ko yun. Lalo-lalo yung mga pumunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya nga sabi ko din may pangarap din ako na sana gusto ko rin sa lahat na farmer sundin at gagayahin yung project ng SLRNA lalong-lalo na dito sa akin. Pag ganito kahit konting area lang kahit hindi umabot ng 1 hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Na let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa.
Madalas kami nakikipag-meeting, kinakausap ko itong mga farmers at ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nandiyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible ito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal ng pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga nagsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.